Vice, magandang hapon. Kumusta po ang inyong pagbiyahe mula sa Netherlands? Ano pong mga bagay na inyo pong natutunan na pwedeng dalhin mo dito sa inyo pong pamumuno dito sa Infanta? At hindi lang sa Infanta, kundi bilang Pangulo ng Vice Mayors League of the Philippines Quezon Chapter, anong pwedeng ma-implicate doon sa ating mga kababayan natin sa mga leaders na kasama mo? Una, yung naging biyahe natin sa Netherlands, para sa pagkakaalam ng publiko, ito ay isang official trip. Tayo po ay napili. Isa tayo doon sa 21 na kinatawan mula sa Pilipinas na nabigyan ng pagkakataon ng Development Academy of the Philippines at ng Hague Academy for Local Governance. Ano po? Ito ay isang programa na inilunsad upang kasama ng aking mga kasamahan, mga governors, mayors, may mga vice governors, and then kami mga vice mayors na 21 nga lang kaming lahat-lahat upang palalimin yung pagkaunawa sa local economic development o papaano bang pinapaunlad talaga ang isang lokal o lokalidad tulad na lamang ng nagawa sa iba't ibang munisipyo at syudad sa Netherlands sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ekonomiya. Gayon din ang pagtutok sa Human Development Index o yung kabuuang pagpapaunlad ng mamamayan. Kasama dito ang pagsusukat, ilan ba ang nakakatapos sa pag-aaral, ilan yung nakakapagtrabaho. Lahat po ito minomonitor ng gobyerno at gayon din ilan na nabubuksang mga negosyo, kumusta ang transportasyon. Lahat po ito ay isang magkakaugnay na bahagi noong tinalakay po doon sa naging pagbisita natin o study mission, tinatawag po namin itong foreign study mission sa Hague o the Hague Academy for Local Governance sa bansang Netherlands. Yung lugar na mga pinuntahan mo, Vice, ay napakaganda at maunlad yung mga lugar na pinuntahan mo. Ano kaya sa tingin niyo po, Vice? Kaya po bang gawin dito sa bansang Pilipinas? Ay talaga, sa totoo, marami naman siguro sa ating mga nakikinig ay nakapagpunta na rin sa iba't ibang bansa. Yung hindi pa man, talaga pong malayo pa. Kailangan tanggapin po natin yung totoo na sitwasyon dito sa ating lugar, sa ating bansa. Malayo pa tayo compare dito sa mga developed countries. Ano po, itong mga tinatawag nilang first world countries. Advanced na ang kanilang mga pamamaraan, gayon din ang kanilang pulisiya. Makikita mo ang kanilang teknolohiya, napaka-advanced. Halimbawa na lamang sa Netherlands. Ang Netherlands ay kilala bilang bike capital of the world. Dito makikita mas marami ang bisikleta kaysa sa tao. Kung meron silang 20 million na tao, meron silang mahigit 40 million na bisikleta. At talagang bakit po ganoon yung pagtrato nila sa public transportation? Yung mga bike nila, pinapark lane nila bago sila sumakay ng train. Talagang malaki pagpapahalaga nila sa kalikasan. Ikalawa, sa kalusugan, dahil pag nagbibisikleta ka, maganda ang ehersisyo din ito. At ikatlo, ayaw nila ng traffic. 1964, pinuntahan namin yung isa sa mga pinakamaunlad na syudad sa Netherlands. Parang EDSA sila, 1964. Ganun din, napakaraming lanes. Pero ang ginawa nila, pinasara. Ang naging isolusyon, ipasara yung mga kalsada, hayaan ang mga tao na gumamit ng public transportation kaysa maging congested. Tingnan mo yung pamamaraan nila. Gayon din, pinuntahan din namin sila rin yung world capital sa buong mundo na horticulture o ito yung mga halaman na napapatubo sa loob ng mga greenhouse. Makikita mo talaga doon, puro greenhouse. Ito yung enclosed, sarado, hindi kinakailangan, yung horticulture, hindi kailangan ng lupa, pero nakapagpatubo sila ng mga halaman, mga gulay, nakabitin, at sila nakakapag-produce nito na para supplyan ang maraming bansa. Ganun katindi. Sila rin ay world capital pagdating sa mga bulaklak at itong bumubuhay sa kanilang ekonomiya din dahil 30% ng bulaklak sa buong mundo ay sa Netherlands makikita. Considering malamig ang kanilang lugar, paano nito nagawa? Sabi ko nga ay sometimes yung mga adversities o mga problemang nai-encounter would make you innovative. Mas lalo silang naging maparaan. So sila, dahil malamig ang lugar, yung ibang lugar na magbinabaha, dahil 1/4
ng buong bansa ay below sea level, parang dito sa bayan ng Infanta, mababa tayo kaysa sa dagat, pero hindi bumabaha. Nagawa nila ng mga paraan. Kaya ito yung isang magandang matutunan, yung integrated approach, holistic, komprehensibo, para mapaunlad mo ang isang lugar. At malayo pa po tayo, pero hindi nawawala ng pag-asa. So pagmamahal sa karunungan. So isa yan sa kanilang talagang tinututukan. At gayon din yung pagiging mabilis nila sa proseso. Alam mo bang sa kanilang lugar, particularly sa mga inikot naming munisipyo at syudad, sa kanila pwede ka na ora mismo magsimula ng negosyo. Hindi katulad sa atin, napakarami pang pagdadaanan. Babalik-balikin, ang daming proseso, ang daming regulasyon, ang daming bürokrasya. Sa kanila, bakit nagagawang, kung gusto mo magsimula ka. Saka na lamang imo-monitor ng gobyerno. Ang mahalaga, nakakapagsimula na makapag-create ng trabaho at ang negosyante naman, nagsisimula din kumita para hindi ho nauubos ang kanyang puhunan. So ganito po yung proseso sa kanila, kaya naging napakamaunlad. Imagine sa kanilang populasyon na mahigit lamang 18 million, ang mga negosyo at kumpanya sa kanilang lugar ay nasa sa 2 milyon. So parang safe to say, parang lalaro sa 2 tao ay may isang kumpanya sa kanilang bansa. Sa atin, ang registered sa SEC ng mga negosyo at mga kumpanya at sa DTI, 1 milyon lamang sa mahigit 100 milyong Pilipino. So makikita mo yung malaking gap. So sa atin ay sana mabilis din ang proseso. Sa kanila ho, mas iniisip yung kapakanan ng taong bayan talaga. Mas iniisip din yung pamamaraan paano ma-involve yung private sector. Malaki ang bahagi po nila. Tulad noon, pagdating sa business registry, wala nang registration. Ang mangyayari sa gobyerno, magre-register ka sa Chamber of Commerce. Yung mga kasamahan mo sa pribadong sektor, ang siyang magiging Business Data Registry Association at yun ang ipapasa sa gobyerno. So, ikaw mismo, sa hanay ng mga kapwa mo mamumuhunan, ay nadidisiplina ng mga kasamahan. So, ganoon po yung pamamaraan nila. Kaya napakabilis ng paglago, mabilis din po ang progreso. Pero maaari siyang i-apply dito sa ating lugar, Vice. Actually, sa Valenzuela, meron silang start now, comply later. Okay. Pinapayagan na ang mga negosyong magsimula agad at yung mga requisitos to follow up. So, ang mahalaga kasi po nito ay hindi nababalam. Nakakapagsimula na agad makapag-create ng trabaho, mabigyan ng pagkakakitaan kung ito ay isang kumpanya, may mga empleyado. So, ganoon yung mindset. Sa atin, maraming mga lugar, papahirapan pa. Tagal mag-issue ng clearances, tagal mag-issue ng permit, kung ano-ano pang hinihingi. At alam mo, sa ganoon napansin na bürokrasya, doon nagsisimula yung corruption. Kaya makikita mo yung approach sa ibang lugar, talaga pong kahanga-hanga. Vice, nagkita kayo ni VP Lini. Ano po ang mga balita mga napag-usapan po ninyo doon sa inyong pagkikitang dalawa? Alam niyo, after ko mismo ng klase, pagkatapos ng graduation, pagkabigay sa akin ng certificate sa The Hague, Netherlands, agad-agad akong bumiyahe, sinundo ako ng mga taga-Infanta. At 2 araw kami nag-drive para marating yung Italy. Dahil doon din ako lilipad pabalik. So, wala po ako talagang, kung tutuusin, ay oras para gumala na matagal. Kumbaga po, lahat ng aking dinaanan, na mga napuntahan ko, mga infantahin, ay along the way, papunta po sa Italy. Dahil naroroon si Vice President Leni Robredo, o dating Vice President natin na malapit nating kaibigan, dahil siya ay napili ng Rockefeller Foundation. Wow. So, 12 lamang sila sa buong mundo na binigyan ng pagkakataon para 1 month nandoon sila sa isang napakagandang Rockefeller Foundation Center. Nakala mo 7-star hotel ang lahat-lahat, pati serbisyo at view, para gumawa ng libro. Napapakinabangan ng sangkatauhan. So, imagine sa dinami-dami, kaisa-isang Pilipino si Vice President Leni na napili doon. At yung programang yon, yung tinatawag na Rockefeller Foundation Residency Program, nakapag-produce yan ng mahigit 100 na Nobel Peace Prize awardee. O yung
pagkilala sa mga tao na dinadakila sa buong mundo. So yun, maganda po naman, nakapagkwentuhan kami. Inikot ako ni Vice President Lenny doon. At pinakain, ayan, masaya yung karanasan. Pero maiksi lamang din ako doon. Sinama niya ako para makilala yung mga fellows. Ilan sa mga kasamahan niya ay talagang mga bihasa sa iba't ibang larangan. Meron doon ako nakasama, yung nasa Pixar, yung nakakapartner ng Disney, at siya ay a-awardan sa Hollywood. So, ganun ka-prestigiyoso at katindi yung mga kasama ni Vice President Lenny doon. Hindi lamang mga politiko. Actually, siya nga lamang yung politiko doon. Iba't ibang field sila. Artist, meron nasa music industry, merong nasa pagsusulat, nasa negosyo, etc. Pero sila gumagawa ng impact sa komunidad.